Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang pinaka-purpose talaga ng impeachment ay ng impeachment ng pagpapalit ng liderato ng Senado na sinusulong nila Cayetano. Ang plano talaga nila ay ano ito mga kabunyog? Para kay Sara Duterte. Ito na yung sinasabi ni Marcoleta at saka ni Robin Padilla na gagawin nila sa minorya kung magagawa nila para hindi matuloy ang impeachment. Itong si Robin Padilla kasi ano talaga to eh. Tanga rin to eh. Talagang openly sinasabi niya na nung nakaraang panglinggo eh. Sila daw sa minorya, haharangin nila yung impeachment ni Sara. At si Marcoleta, ganun din. Sabi ni Marcoleta, ang gagawin nila, i-question nila ang impeachment, yung basis nito. Ang nakakalungkot dito mga kabunyog, bakit mo i-questionin yung impeachment? Hindi naman sila ang magde-decide kung isusulong ang impeachment o hindi. Yan yung nakakalungkot dito na bagay. Ang Senado walang kapangyarihan mag-decide kung dapat bang i-impeach si Sara o hindi. Desisyon kung i-impeach si Sara o hindi nasa Kamara. Wala yun sa Senado. Ang didesisyonan ng Senado, guilty ba si Sara sa impeachment? Yung pag-impeach kay Sara, si Sara ba ay dapat i-impeach? Mga kabunyog, ang term kasing impeachment, kapag nakalusot na sa Kamara, nag-decide na ang Kamara, nakuha na yung 1/3 ng mga kongresista, kung tawag na doon, impeach. Ito, pustahan tayo. Kapag nakalusot ang impeachment sa Kamara, ito, ang title ng mga balita niyan, Sara Duterte impeach. ED, ibig sabihin na impeach na. So, pag sinabi nating impeachment, na impeach na, sa Kamara yan. Pag nagdesisyon ang Kamara, more than 1/3, ang title na ng mga balita, Sara Duterte impeach. Ibig sabihin na impeach na. So, ang magdidesisyon kung i-impeach si Sara, Kamara. Pero yung talagang pagtanggal sa kanya sa pwesto, yung conviction sa impeachment, guilty or not guilty, Senado. Kaya ibig sabihin, kapag nag-decide ang Kamara na i-impeach si Sara, walang magagawa ang Senado kundi mag-trial. Wala naman silang opsyon na tatanggapin ba natin ang articles of impeachment o hindi. Magkukonvene ba tayo bilang impeachment court o hindi? Walang choice. Nakalagay yan sa Constitution eh. Ngayon, kaya lang, siyempre, magagawa lang nila yan kung ang presidente ng Senado ay kakampi nila. Tingnan nyo noon, kakampi nila si Chis Escudero. Ayaw ni Chis Escudero mag-convene ang impeachment court. Hindi siya nakukonvene. Hindi nakukonvene ang impeachment court kasi ayaw i-convene ng Senate President. Ganon ka makapangyarihan ang Senate President. So ngayon, dahil nagsabi na si Senate President Soto, pag nakarating sa kanila ang articles of impeachment, kaagad-agad, forthwith, mag-convene sila. Ang trial magsisimula sa June pa. Pero yung pag-convene ng impeachment court, kaagad-agad. Ngayon, ayaw ng mga senador na kakampi ni Sara yun. Kasi once na mag-convene ang impeachment court, tuloy-tuloy na yan, hanggang trial na yan. Ayaw nilang mag-trial. Kasi sa trial, hindi pwedeng hindi buksan ang bank accounts ni Sara Duterte, mga kabunyog. Kaya sa madaling sabi, ang maniubrang ito nila Cayetano, iligtas si Sara. Para kay Sara to eh. Kaya lang, para maligtas nila si Sara, dapat wag magkaroon ng trial sa Senado. So para hindi magkaroon ng trial sa Senado, dapat magpalit ng Senate President. Kasi si Soto, ang stand talaga ni Soto, pag nakarating sa Senado, trial shall forthwith proceed. Kasi yun naman talaga ang nakalagay sa Constitution eh. Gusto nila magpalit ng liderato para kung ano ang ginawa ni Chis noon, ulitin-uli ngayon. Sino ang ilalagay nila? Si Loren Legarda uli. Bakit kailangan nilang ilagay si Loren? Para madagdagan sila. Pero ang magiging arkitekto
mastermind, kung talagang magmamaniobra si Cayetano. Hindi naman si Loren. Si Loren, siya lang ang magiging Senate President. Pero ang magpapatakbo talaga, ang magmamaniobra si Piero Cayetano. Yan yung mga kabunyog. Nakarating siyempre kina Senate President Soto, nakarating kila Lacson, nakarating sa mga senador na kakampi ng administrasyon. Gumalaw din sila. Gumalaw na rin. Kaya kahapon, medyo magalaw ang Senado. Naggagapangan kahapon. Kaya malamang hindi na matutuloy ang impeachment, ang kudeta. Kasi pumutok na. Wala na, na-counter na, mga kabunyog. Na-counter na. Kaya itong magaganap na Senate kung hindi na yan matutuloy. Pero talagang matindi, ganun sila kagarapal. Imaginein nyo, magmamaniobra kayo ng pagpapalit ng liderato para lang iligtas si Sara Duterte. Hindi para sa bayan. Hindi, talagang pang-interest nila iligtas ang isang angkan sa politika, ang Duterte. Ganun kagarapal sila Cayetano, mga kabunyo. Ganyan sila kagarapal. Ngayon, paano sana nila gagawin? Dahil siyam lang sila sa minorya, kailangan nilang makadagdag ng, kung siyam sila, kailangan nila ng 4. Kailangan nila ng 4 kasi kailangan ng 13. Ang plano sana nila 9 na sila. Siyempre si Pia Cayetano pwede nilang mapabaliktad, di 10 na. Si Loren Legarda, 11 na. Di ba? Loren Legarda, 11 na. Kasi si Loren Legarda yung gagawin. Pagkatapos yung magkapatid na Villar, Camille at Mark. So kung babaliktad si Pia, kasi kapatid naman niya ni Alan Peter, 10 na sila. Kasi 9 ngayon, 9. Plus Pia Cayetano, 10 na. Tapos, babaliktad siyempre si Loren. Kasi sa kanya ipapangako na maging Senate President. Ilan na? 11 na. Yung magkapatid na Villar na Mark at Camille, di 13. 13 na. Ang kailangan mo lang naman, 13. Ang kailangan mo, 13. Yan yung laro na mga kabunyog. 9 ang kasalukuyang senador na minorya. Babaliktad si Loren kasi gagawing Senate President, 10 na. Babaliktad si Pia, 11 na. Babaliktad yung magkapatid ni Villar, 13 na. Yan mga kabunyog ang nila, maniobra nila diyan. Kaya lang, para magawa nila yan, dapat hindi mabawasan yung siyam, di ba? Para magawa nila yan, hindi dapat mabawasan yung siyam. Ang problema, wala si Bato nagtatago. So dapat lumitaw si Bato, di ba? Dapat lumitaw si Bato, hindi pwedeng nagtatago siya. Kailangan si Bato. At saka yung magkapatid na Villar, talagang kailangan makumbinse kasi dalawa yun. Yan ngayon mga kabunyog. So problema dyan kasi si Bato de la Rosa, lalabas ba siya? Mahirap. Hindi lalabas si Bato. Bakit hindi lalabas? Ay kasi mayroong balita na may arrest warrant na siya patay. So wala si Bato. Dahil wala si Bato, mga kabunyog, hindi matutuloy ang kudeta sa Senado. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.